Araw-araw tayong gumagamit ng langis. Ngayon nga, naku po, napakamahal magkarga ng diesel, ng gasolina. Pero di nyo ba naitanong, saan ba nanggaling ang langis at mauubos kaya ito? Alamin natin. Ang langis o petroleum ay galing sa mga sinaunang organismo, mga halaman at maliliit na hayop sa dagat na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kapag namatay ang mga ito, nalilibing sila sa ilalim ng lupa o sa dagat. Sa paglipas ng napakahabang panahon dahil sa init at pressure ng Earth, unti-unti silang naging langis at natural gas. Ibig sabihin, ang langis na ginagamit natin ngayon, nabuo pa bago pa umiral ang tao. Ang problema, sobrang bagal ng pagbuo ng langis. Inaabot ito ng milyong-milyong taon para mabuo. Pero ang pagkonsumo natin, ilang dekada lang ubos agad. Kaya tinatawag ang langis na non-renewable resource. Ayon sa maraming energy studies, hindi naman bigla na lang mawawala ang langis. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap itong hanapin, mas mahal itong kunin, at unti-unting nauubos ang madaling makuhang reserves. May mga estimate na nagsasabing may sapat pang oil supply ang mundo para sa ilang dekada. Depende sa consumption at discovery ng bagong reserves. Napansin mo rin ba kapag pinag-uusapan ng langis, laging kasama ang Middle East? Hindi ito aksidente. Noong sinaunang panahon, ang rehiyong ito ay sakop ng malalawak na dagat na puno ng maliliit na organismo. Sa paglipas ng milyong-milyong taon, nalibing ang mga ito at naging langis. Pero hindi lang yan ang dahilan. Ang Middle East ay may perpektong kondisyon. Makakapal na layers ng bato na nagtatrap ng langis. Tamang init at pressure. At hindi gaanong naistorbo ng geological movement. Ang resulta, nakaipon sila ng napakalaking oil reserve sa isang rehiyon. Kaya hanggang ngayon, doon nanggagaling ang malaking bahagi ng langis ng mundo. Kaya po, handa na ba tayo kapag naging limitado na lang ang supply ng langis? Dahil ang paghahanda sa enerhiya ay hindi na lang kung anong meron ngayon, kundi kung paano tayo magiging handa sa mga darating na panahon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.